kami sa Seongsu and pupunta kami sa next station, yung Konkuk University. Kasi magka-cafe kami. Nakapunta na ako dun before, pero babalik kami dun sa cafe ni Yesung. Charging station yan. It's so funny kasi nung nag-solo travel ako, yan lang nag-save sa akin. Nung naiwan ko yung power bank one time. Parang 2 beses at akong bumalik dyan. Kasi sobrang layo dito na pinag-stayan ko, hindi na ako makabalik. So, inon ko talaga yung camera dito sa subway para ipakita yan. Konkuk University Station bound. Tama ba? Hindi ko na-check eh. Pero parang oo. Naalala ko dito ako sumasakay na eh. Hope for the best na lang. Ayaw ko talaga ng mga turnstile na ganito. Hirap dumaan. One station lang. Lipat lang tayo sa Konkuk University. Alam ko siya kasi dun yung Carrot Station last month. And if napanood niyo yung vlog ko, dito ako tumambay sa cafe ni Donghae. Dito sa Seongsu Station. Nung nag-aantay ako ng queue. Ayun, tama. Yan nga. So, ayan. Ito Konkuk University. Dito. Gilid muna tayo. May lalabas. Hindi pantay. Bye! Konkuk University. Exit 2 tayo. Hindi ko sure kung aabot. I-off ko na yung camera kasi parang hindi pa umabot dun sa cafe. Annyeong! Dito na kami sa Gwangjin. Pumunta kami sa cafe ni Yesung. Ito na siya, yung cafe Aremo. Amore yung basa ko dito, pero Aremo nga yung basa ni Yesung. So, go. Amore. Very Yesung aesthetic yung loob niya. Wait. Ayun siya. Papasok ka dyan. Let's speak easy siya. Okay. We're going in. Second time ko na dito. Nagpunta ako dito last year. Around the same time. November ended. Tingnan mo dito. Ayun o. Cute. Kaya siya. Kita ba? Baliktarin ko na. Tama naman baliktarin. Hello. Kada ko ng tao. Sabi ka sa'yo, speak easy siya. Wait lang, mag-picture pa ka dito. Same pa rin yung decoration. Ito rin. Wala nagbabago. Cool. Dito na kami sa cafe ni Yesung. Hindi ko sure kung rinig ako kasi maingay.
Pero, puntahan kasi siya ng mga students, saka ng mga nag-blind date. Sabi ko kay Melvin, iikot yung mata niya, mapapansin niya, merong mga girls and boys dito na parang awkward mag-usap. Kasi ano siya, spot siya ng mga nag-blind date or nagkikita from dating app. Makakain na kami. Hindi ko sure, nabanggit ko na bang cafe ito ni Yesu. We're probably gonna end our day here kasi pag-uwi namin, kailangan na namin mag-pack ng luggage kasi pupunta na kami sa Busan tomorrow morning. And ayun, kailangan na namin ayusin lahat ng gamit kasi magbubuhat kami ng mga luggage. Hindi ka namin naman plan eh. Pero ang tingin ko, maghanap kami ng locker na pag-iiwanan ng isang luggage na, dalawang luggage namin. Para isa lang yung luggage na dala namin sa Busan. Kasi after namin sa Busan, babalik pa kami dito for another week. So, medyo hassle kung dadali namin lahat ng gamit namin doon. Masyadong malayo. Ayun. Tiramisu pala. As usual, ito ulit yung dinner ko. Kimbap. Hindi ko kayang after a long day na nagkakape, hindi ko kayang kumain ng heavy. Okay na to. Wala akong dalang tripod. Check out na kami dito sa Airbnb. Iniwan namin na yung luggage namin and nag-segregate na kami ng mga trash. Ngayon, ang plan namin ay mag-breakfast. Pero mag-check out na kami. Tapos mag-breakfast kami somewhere before kami bumiyahe pa Busan. Mamaya pa naman 3 PM ang check-in. So, hindi kami need magmadali. Pero magki-KTX kami papunta dun. Ay, 2 degrees Celsius. Hi!
Kaya mo nakapilirin kaya. Food mo. Hindi ko lang na kumain. Wala mo siya sandwich. May pool. Bakit ganun? Ayaw niya mag-focus. Hindi siya na naman naka-auto-focus, feeling ko. Naka-auto-focus naman siya. Ayun. Ayun pala. Pero siya, munti ko pang makain. Hi, ang cute! Sticker! I'm just a girl. Gamsung. Ito rin yung cafe na nag-adapt sa amin ng first day namin. Kita dito sa vlog na. Ito yung unang cafe na pinuntahan namin. Nung giniginaw kami sa labas. Masarap yung coffee nila. Dating lang namin dito sa Busan. Dito kami ngayon sa Busan Station. And nag-aantay kami ng food. Grabe, wala pa kami pinakain simula morning. So, snack lang. Nakabahan ako, baka biglang tawagin yung number ng food namin. Sobrang stressful nung napunta dito. Grabe. Last minute yung nabili naming train. Tapos parang nung nakuha namin siya, in 15 minutes aalis na siya. Tapos hindi pa namin alam nasang platform. Diyan nalabas diba? 2139 Or hindi ba nag-update? Ay, ayun na! Go! Yay! Kakain na! Grabe, gutom na gutom. Hindi ko na alam ano nararamdaman ko kung gutom, pagod. Ito yung pinaka-stressful day so far. Kamsahamnida. Wala, bumalik ko na yung card. Here's my food. Ang in-order ko ay funny kasi Jonjo style siya na kimbap. Cute. Tapos ang order ni Melvin ay stir-fried ano nga yan? Octopus? Wow. Tingi ako. Mas mura yung mga food dito sa Busan. Nasa loob pa ito ng terminal. Nasa loob pa ito ng terminal, so dapat mas mahal to. Feeling ko marami tayong makain ng mura lang dito. Sarap. Hindi ganito yung mga nalalasahan ko before. Nagkutsara na eh. Pagod na. Gutom na ako. Di tsaka hindi naman malagkit yung kanin eh. Pag bilhin ba pata talaga pagkakan? Nakakatawa yung papunta namin dito. Kasi hindi ako nag-book ng advance ticket ng PTX Seoul to Busan. Kasi sabi sa TikTok, pwede naman daw bumili sa station. Eh ayoko may paghabol kami sa time. So, sabi ko, doon tayo bumili sa Seoul Station. Pagdating namin doon, sold out na. Doon sa mga machine. Tapos nagpunta kami sa counter. Meron na lang isang seat na seated. Tapos isang standing. Pero hindi ka naman tatayo talaga. Buti nga na may upuan. Tapos, yung isang seat, so sa akin, nandun kasama, parang may isang buong pamilya doon na naitatay anak. Tapos may isang seat. So parang apatan yun na magkaharap ang buong pamilya. Andun ako, kasama ko yung pamilya. Parang family trip. Nakakasawa.
Pero walang choice eh, kasi pag di ko pa yung tinik, patayo tayo dun. 3 hours. So, tinulog ko na lang. So, lesson learned. Mag-book sa Corel. Sa website. 1 week before ata dapat. Napanood ko. Tsaka mas mura pa ata pag gano'n. Sobrang fail talaga. Tapos yung binigay pa sa aming ticket, 2:15. Tapos 2 o'clock na yung time na yun. So, kasi hindi pa namin alam nasan yung platform. Eh, malaki yung Seoul Station. So, pwedeng mawala ka muna. Tapos, hindi ganun helpful yung mga signage. So, takbo-takbo kami, dala pa kami maleta at bag. Alam mo, 1 hour na tayo doon sa tren. Yung adrenaline nung pagtakbo natin, naramdam ko pa rin. Hindi ako makainom. Sabi ko, stressful. Dahil din mamaya pag uwi, magbubuk na ako ng KTX pabalik. Pero December 4 pa kami babalik. Mas hassle kapag nagstay tayo dun. Pag hindi tayo nakasakay, yun na yung parang best option eh. Tiisin na natin. Sinave yung tikmura ko ng cookies eh. Kain kami, tapos pupunta na kami sa Airbnb.